Magandang buhay, mabiyayang buhay, mapagpalang buhay, mapayapang buhay sa ating lahat, mga kapatid, mga kababayan, mga kaibigan, at mga ka-ride-on sa ating Panginoong Hesukristo mula sa iba't ibang sulok ng bansang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at gayon din sa iba't ibang panig ng mundong ito sa iba't ibang bansa. Ang abang lingkod ng Diyos, Bishop Leot Mangonan ay narito muli upang pangunahan ang episode 141 ng Ride On Ministry para po sa unang araw ng panibagong buong linggo na ating lalakbayin, August 17, 2020, araw po ng Lunes. Yes, ride on the ministry, ride on with Jesus Christ, ride on with His words, ride on with the sound of praise, worship, and prayer. Patuloy ka namin, O Diyos, Ama, na pinupuri at winawalhati mula sa kaibuturan ng aming mga puso. Marapatin mo, O Diyos, na sa unang araw ng buong linggong ito, Panginoon, na Ikaw ay aming makaulayaw muli sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu at gayon din ng inyong banal na salita. At gayon din sa presensya ng bawat isa, O Diyos. Kaya nga ho, hiling namin na kami po ay patnugutan, kasihan, at marapatin mo, O Diyos, ng pasimulang ito ng buong linggo ay tunay nga naman na kakitaan, kalinsabay na maranasan namin, O Diyos, ang inyong kagilagilalas na pagkilos at patnubay. Sa pangalan ni Jesucristo, ito po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen. Yes, Amen sa ating Panginoong Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon dito sa City of Bacoor, Cavite ay makulimlim. At parang nais muli na umulan. At maaring sa inyong mga lugar ay makulimlim din at nakakaranas kayo ng mga tag-ulan sa panahon na ito. Sapagkat meron na naman panibagong bagyo na kung saan ay haharapin na naman natin sa Pilipinas at maliban doon sa sinasabi na panibagong klase ng virus. Kaya tayo ay mag-double time, mag-triple time sa ating paglapit sa ating Panginoong Diyos. Ano po? As we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we can. Blessed because we came. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never will come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. As we gather, may your Spirit work within us.
As we gather, may we glorify your name, knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never will come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Yes, amen sa ating Panginoong Diyos. Tunay nga naman nitong nakaraang buong nakalipas na buong linggo ay tunay nga naman naranasan natin ang great faithfulness ng ating Panginoong Hesu Kristo sa ating mga buhay. Kaya nararapat lamang na huwag tayong tumitigil sa ating paglapit sa ating Panginoong Diyos. At naniniwala tayo na itong panibagong lalakbayin natin ay muli natin masusumpungan ang dakilang katapatan ng Panginoon sa ating lahat. Kahit na iba't ibang klase ang ating nararanasan, naririyan pa rin ang ating Panginoon na lagi po natin masasandalan, matatawagan, at mapaglalambingan. Ngayon ang ating debosyon. Sa umagang ito na karugtong ng mga sinisiris natin sa The Gospel of John. Juan, kabanatang 2 sa mga talatang 23 hanggang 25. Na kung saan sa maikling passage na ito, ay masusumpungan po natin na tunay nga naman na wala tayong maitatago sa ating Panginoon. Sapagkat dito sa pangyayaring ito, binabanggit nga na talus o alam ni Jesus ang kalooban ng tao. Kung kaya nga't ang konteksto ng ating passage ng pista ng Paskwa, yan ang sitwasyon nitong tatalakayin natin. Na kung saan si Jesus mismo ay nasa Jerusalem. Isang maunlad at produktibong lungsod na ito ang siyang pinaka-kapitolyo ng Israel.
Ngayon, sinasabi ng verse 23, na kung saan sa napakahalagang ministeryo at misyon ni Jesus sa kanyang mga paglalakbay. Ang naging output at bunga ng kanyang maabalang ginampanan ay maraming sumampalataya sa kanya. Hindi ho binanggit kung ilan yung sumampalataya sa kanya, pero ang konteksto kung bakit maraming sumampalataya sa kanya ay sapagkat sa kadahilanan na nakita nila ang mga kababalaghang ginawa ni Jesus sa mga tao. Magandang experience iyon ng mga nabanggit na maraming mga tao na sumampalatay sa kanya. And I hope na sana yung kanilang sampalataya ay sana ay mas higit na siyang kadahilanan ng dahil sa kay Jesus na gumawa ng mga kababalaghan nung panahon na iyon. Pero dyan sa verse 24 ng ating tinatalakay na passage, kabanatang 2:23 to 25, ay maliwanag na binabanggit dyan na kung saan ay subalit hindi nagtiwala si Jesus. Yung salitang subalit, yes, hindi nagtiwala si Jesus. At ang kadahilanan, mga ka-ride-on sa ating Panginoong Hesus Kristo, sapagkat kilala mismo ni Jesus lahat sila na tinutukoy dito na marami ang sumampalataya sa kanya, pero ang kadahilanan ay dahil sa nakita nila ang mga kababalaghang ginawa ni Jesus. Subalit hindi nagtiwala si Jesus. Yan ang inuulit natin na maliwanag na sinasabi, sapagkat kilala niya silang lahat. Mga kapatid at mga ka-ride-on sa ating Panginoon, kumusta nga ba ang kalalagayan ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesus Kristo? What are the pertinent and acceptable reasons na kung saan ay masasabi natin na tunay, wagas, at totoo nga na tayo po ay sumasampalataya kay Jesus? Ano yung mga manifestasyon
ng ating tunay na pagsampalataya kay Jesus. Maaari niyong i-type dyan sa inyong hawak na gadget kung meron po kayong masasabi tungkol dyan. Halimbawa sa isang konteksto na kung saan ay halimbawa bukas ay magiging maganda yung ating pakiramdam. Magiging maayos yung ating kalalagayan. And we enjoy so much. The blessing that we indeed receive from Him. Dahil sa merong maganda at maayos na kalagayan mo, at tumatanggap ka ng blessing sa ating Panginoon, ay sumasampalataya ka sa Kanya. Pero dumating ang isang panibagong araw na kung saan ay hindi kasintulad ng lumipas na araw na maayos, mabuti ang kalagayan mo at ine-enjoy ang blessing mula sa ating Panginoon. At dumating ka sa yugto ng iyong pag-iisip at pagtitika-tika na parabagang napanghihinaan ka ng loob dahil sa hindi mo inaasahan na kakaiba na karanasan katulad ng lumipas na araw. Katapos ay dumating ka sa yugto ng buhay. Natatanungin mo ang Diyos na bakit ganito? Kahapon ay maganda, maayos, pero ngayon ay bakit ganito ang pakiramdam ko? Bakit ganito ang sitwasyon ko ngayon? Bakit ngayon ay parang nahihirapan ang kalooban ko at nagagalumihanan ang aking isip? At parang kinakapos, hindi katulad sa nakalipas na araw. At nalulungkot ka ngayon. At medyo humihina yung pananampalataya sa Kanya. And so many circumstantial situation being happened sa iba't ibang mga tao sa mundong ito, lalo na sa panahon ng global pandemic, sa iba't ibang klase ng mga quarantine sa panahon na ito. Maraming nanghihina, maraming nagagulumihanan, maraming natatakot, maraming pinanghiinan ng loob at maraming nagtatanong sa Diyos. Kailan ba, O Diyos, matatapos itong pinagdadaanan namin? Marami ang sumusuko sa Panginoon. Bagaman marami din ang patuloy na nagtitiwala at kumakapit sa Diyos. Sa mga ganyang
kalalagayan. And how about us? Ang pananampalataya ba natin ay nakabase at nakabatay doon kung ano ang kalalagayan natin? At kung ano yung ating nakikita at nararanasan na sa halip na ang magiging karapat-dapat sana na kalalagayan at pundasyon ng ating pananampalataya sa ating Panginoon ay anumang kalagayan sa buhay, anumang sitwasyon at anumang kaganapan ang mga nangyayari sa harap man, sa likuran natin, tagiliran at gayon din sa ating sitwasyon, malapit man o kaya'y malayo, ay nandun pa rin sana yaong tunay na wagas na pananampalataya natin kay Jesus. Nagegets niyo ba ang aking sinasabi, mga ka-ride-on sa ating Panginoon? Kinakailangan ng pananampalataya natin kay Jesus ay dapat na patuloy na ito ay nag-aalab, lumalalim at lumalawak at tumatatag, na kailanman ay hindi po sana kayang gibain at panghinaan ng anumang klase ng sirkumstansya sa buhay at sitwasyon kinaroroonan natin. Di ba tama lamang na sabihin natin na ang pananampalataya natin sa Kanya ay lalong nasusubok at nakikita yaong manifestasyon ng Kanyang katatagan, nakatungtong sa bato ang saligan ang ating buhay na Panginoon at gayon din ang mga salita niya na nagpapalakas bilang mga pagkain ng ating kaluluwa at gayon din sa bawat isa sa atin, kayo, ako at bawat isa sa atin na bahagi sa lahat ng nakatungtong sa bato na yan, ang batong buhay, ang ating Panginoon Kristo, ang Iglesia, na siya ang siyang pinakaulo. And we are part of His wholeness and totality. Kaya nga ho, hindi dapat nakabase at nakabatay ang pananampalataya natin kung anong kalagayan, kundi anumang kalagayan at sitwasyon sa buhay, nararapat na yung pananampalataya natin ay laging nagpapatuloy na nakasalig sa Kanya mismo. Kaya nga diyan sa konteksto ng ating passage, nung si Jesus ay nasa Jerusalem, marami nga ang sumampalataya sa Kanya nang dahil sa nakita nilang mga kababalaghang ginawa ni Jesus, pero si Jesus mismo hindi nagtiwala sapagkat kilala niya silang lahat. Ganyan ho katindi ang ating Diyos Ama na buhay na nahayag sa pamagitan ng Kanyang bugtong na anak na si Jesucristo, sapagkat halos araw-araw binabanggit natin na ang Diyos na ito ay omnipresent.
sumasa lahat ng dako. Gayon din ang Diyos na ito ay omniscience. Omniscient, pinakamagaling, pinakamatalino. Walang makapapantay at walang makahigit sa Kanya. At gayon din, siya bilang omnipotent, pinakamakapangyarihan sa lahat. Walang makapapantay at walang makahigit sa Kanyang kapangyarihan, sa Kanyang kaalaman, at gayon din na kung saan siya ay sumasa lahat ng dako. Kung hindi siyang kapahayagan ng Diyos Ama mismo, anong karapatan niya, anong kapangyarihan niya na sasabihin? Ayon sa sinabi ng tekstong ito, subalit hindi nagtiwala si Jesus sapagkat kilala niya silang lahat. Maraming tao, kilala niyang lahat. And by the way, all of us, lahat tayo ay kilala ni Jesus at talos niya. Ang kalooban ng bawat isa at gayon din ang ating mga iniisip at gayon din ang ating mga plano at gayon din ang mga pinatutungkulan natin sa buhay na ito. Kaya nga ho, wala tayong may tatago sa harapan ng Diyos. Wala tayong may pagmamalaki sa harapan ng Diyos. Wala tayong may ililihim sa Kanya sapagkat talos niya ang bawat kalooban natin at gayon din. Hindi pa natin iniisip, hindi pa natin ginagawa yung iniisip natin at plinato natin ay talos na ng Panginoon. Kaya nga dyan sa talatang 25, hindi na kailangan may magsalita pa sa Kanya. Yan ang sinabi dyan sa verse 25, tungkol sa kanino man. Sapagkat talos nga ni Jesus at kilala niya lahat, pati ikaw, pati ako, at lahat tayo. Ang maliwanag na sinasabi sa verse 25, sapagkat talastas niya ang kalooban ng lahat ng tao. Lahat ng tao, wala hong exempted. Talos ng ating Panginoon ang mga pinagdadaanan natin. Talos ng Panginoon ang ating mga struggle sa panahon na ito. Talos ng Panginoon kung tayo po'y nagdadaan sa isang nahihirapan tayo na sitwasyon. Talos din ng Panginoon kung meron tayong mga pangailangan sa araw-araw. At talos din ng Panginoon kung tayo po'y nasasaktan. Talos din ng Panginoon kung tayo po'y nagtatampo sa Kanya at gayon din sa ating kapwa. Talos din ng Panginoon kung tayo po'y naiinis sa kalagayan natin. At talos din ng Panginoon kapag tayo nagagalit. At talos din ng Panginoon kung tayo po ay galak na galak. Everything underneath the sun and all the planets, name it, we cannot hide before the sight of the Lord. Kaya purihin po natin ang ating Panginoon kung ganyan ang ating Diyos na nahayag sa pamagitan ni Jesucristo. Hindi ho ba nararapat lamang na lumagay tayo lagi sa maayos
at karampatan na katatayuan ng buhay natin? Na patuloy nga na sumasampalataya sa Kanya, na patuloy nga na nagpapailalim sa Kanya at sumusunod sa Kanyang mga salita, sa Kanyang mga kalooban at sa mga nais niya nga ipinagagawa sa bawat isa sa atin. Diyan pumapasok, mga kapatid at mga ka-ride-on, sa ating Panginoon. A life that always in tune with God, in Jesus Christ and His words, even in prayer. And even how we indeed mingle to our fellow human being, and even in the course of our prioritizing in life. Gayon din ukol sa pamilya at gayon din ukol sa mga bagay-bagay on how we really come into the open situation as we respond to paano tayo makatulong sa panahon na ito with our faith in action. Para sa ganon, itong kalagayan natin ay makatulong tayo doon sa flattening the curve ng global pandemic na ito, COVID-19. It's a matter of being with Jesus always and His Word. Dahil sa ganyang ating discipleship, Christ likeness style of life and living. Hindi ho mahirap sa atin ang sumunod. Kahit na sa mga basic protocols na ipinapatupad. Because we are always in tune with God and His words. Through our faith in Him. Through our commitment and dedication with the Lord, and through our unlimited love sa ating Panginoon, and of course to our fellow human beings. And of course, our love to country. At ang pag-ibig na yan ay meron tayong malasakit. Kaya nga ho, mga ka-ride-on sa ating Panginoon, dahil talos ni Jesus ang kalooban ng bawat tao, ikaw at ako at sa lahat, nararapat lamang na sa araw-araw mag-ingat tayo sa mga sinasabi natin, sapagkat talos ng Panginoon. Nararapat lamang na mag-iingat tayo sa ating mga iniisip sapagkat talos ng Panginoon. At mag-ingat tayo sa ating nasa puso natin sapagkat talos ng Panginoon. At mag-ingat tayo sa ating mga ihahakbang at gagawin sapagkat talos ng Panginoon. Ibig sabihin nun, sa nagiging pagkilos at kapahayagan ng ating pananampalataya kay Jesus, ay nararapat lamang na gawin po natin yung the best na kapahayagan ng ating pananampalataya at pagmamahal sa ating Panginoon at gayon din sa ating kapwa. At sa pagmamahal sa bayan at sa buong mundong ipinagkatiwala ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sapagkat talastas niya ang kalooban ng lahat ng tao. Kaya nga ho, mabuhay tayo ng naaayon
sa kalooban ng Diyos sapagkat talus niya lahat. Ang ukol para sa ating lahat. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu, lahat ay magsabi ng Amen. Yes. Amen sa ating Panginoon, at tayo po ay dumako sa ating mga kapatid na kung saan ay nais po natin na batiin ang kanilang mga kaarawan sa buhay sapagkat sila po ay magbe-birthday sa araw na ito kahit na makulimlim, kahit na po umaambon at umulan, at kahit na po panahon ng global pandemic, quarantine, ay sila po ay hindi mapipigil sa kanilang pag-celebrate ng kanilang birthday. Kung birthday nyo ngayon, i-type nyo, at kung birthday ng kasama nyo sa pamilya, i-type nyo at malaman po natin at batiin nyo po sila katulad po ng kapatid na Anime Mangkiao, yes, ng Bethany Methodist Church, Hermosa, Bataan. At gayon din po ang kapatid na Divina Abad, at gayon din po ang kapatid na Sheila May De Leon Velasquez ng ang Iglesia Metodista dyan sa Dinalupihan na Bataan, at gayon din ang kapatid na Fet Tangonan Bernil mula dyan sa Polomolok, South Cotabato, Mindanao, at gayon din kapatid na Leonila Garcia mula dyan sa San Jose, California, United States of America, at gayon din po kapatid na Azer Rigor nandyan sa bandang Singapore, at gayon din ang kapatid na Ruby Jane na Maghanoy mula Santiago City, Isabela, at gayon din ang may-ari ng business na Camellia Homes dyan sa Kawayan City. Hindi naman binanggit ang kanyang pangalan, at birthday niya rin sa araw na ito, at gayon ng kapatid na Tel Sayer, yes, at kapatid na Jen Pascual Mercado ng Quezon, Isabela, pero nandun siya sa bandang Penang, Malaysia. At gayon din ang kapatid na Nancy Cadiz Bisaya Gunoy mula dyan sa Diamantina, Isabela. Yes, maraming diamante dyan. Ami Acoba Torres Alsate mula San Mateo, Isabela, at gayon din ang kapatid na Marjorie de la Cruz Abon mula dyan San Mateo, Isabela, at gayon din ang kapatid na Shaya Mariano mula dyan San Mateo, Isabela, at gayon din ang kapatid na Cheryl Rabelo Is, yes, ang aming dating kabataan dyan sa Good Samaritan United Methodist Church sa Quezon City, na nandun sa Sturgis, Michigan, United States of America, at gayon ng kapatid na Cheryl Agunoy Guerrero Tangonan, taga doon sa Lawag City, Ilocos Norte, at gayon ng kapatid na Jake Rosete Tangonan doon sa bandang Hawaii, Honolulu, Hawaii, yes, United States of America. Kaya ito po yung nakating sa akin na magse-celebrate ng kanilang birthday, at tayo po ay sumandaling manalangin sa pagkakataon na ito. Aming Ama at aming Diyos, kay inam po na ikaw ay aming makapiling in solidarity with all the birthday celebrants. Nakaiinam, Panginoong Diyos, na kami po ay nakikita upang palad sa kanila, maging sa ganitong kaparaanan. With our prayers, Panginoon, ng lahat ng nagse-celebrate ng kanilang birthday, mga nabanggit na mga pangalan, at sila na hindi nabanggit mula sa iba't ibang dako sa Pilipinas at gayon din sa buong mundo. May you continue, O Lord, to reach out them, their families, their situation in life, especially in this time of birthday celebration. May they indeed feel your presence at this point in time. You being with them, O Lord, in their celebration. For them to really experience the joyfulness to celebrate with thanksgiving and dedication sa iyo, Panginoon. Kaya nga po, huwag po sana sila makalimot na magsilapit, magpasalamat at magtalaga ng kanilang mga buhay sa inyo, Panginoon. And more years na dumating sa kanilang buhay na isa-celebrate with the glowing sense of manifold blessings
and your sustaining strength and grace. And of course, their condition of their health, Panginoon, ay patuloy po sana, Panginoong Diyos, na maayos at nagtatagumpay ang kanilang mga gawain at nais na ma-achieve sa kanilang buhay kasama ang kanilang mga pamilya. Lord Jesus Christ, dalangin din po namin sila na mga sanggol na ipinanganak sa araw na ito. Nabutin mo, Panginoon, ang mga sanggol na ito na nagsisilbing little angels of yours. I-bless mo, Panginoon, at ang mga batang ito ay magsilaki na merong takot at pananampalatay sa iyo at magkaroon ng bright future at gayon din sa pangalaga ng kanilang mga magulang. Aming Ama at aming Diyos, ito po ang aming panalangin sa lahat po ng nagse-celebrate ng kanilang birthday sa araw na ito. In the mighty name of Jesus Christ, ito po ang aming panalangin. Amen at amen sa Panginoon. Yes, amen sa ating Panginoong Diyos at ating pong awitan ng mga kapatid na ito na nagse-celebrate ng kanilang birthday. Ano kaya ang mga handa nila? Pwede niyo ba mahulaan kung ano ang kanilang mga handa sa panahon ng kanilang birthday? Yes. Mabuhay ka nawat pagpalain, masayang pusong may dalangin, sa Diyos Ama na lubhang maawain, nabigyan ka ng buhay na maningning. Lumawig na waang iyong buhay at mapuspos ka ng kapalaran, naglilingkod na may kagalakan sa iglesia nating minamahal. Inihiling namin pagpalain ang mga araw mo pang darating. Ingatan ka sa hirap at lagim, laging payapang buhay mong angkin. Lumawig na waang iyong buhay at mapuspos ka ng kapalaran, naglilingkod na may kagalakan sa iglesia nating minamahal. Nagpapasalamat kami, Ama, sa pag-ibig mong walang kapara. Ang tahanan ngayon nagsasaya, ay yung pagpalain sa tuwid-tuwid na lumawig na waang iyong buhay at mapuspos ka ng kapalaran, naglilingkod na may kagalakan sa iglesia nating minamahal. Happy birthday sa inyong lahat. Happy birthday sa inyong lahat. Yes, palakpakan po natin lahat po na nagse-celebrate ng kanilang birthday sa araw na ito. At purihin natin ang Panginoong Diyos at kahit na makulimlim, medyo maulan, ay mag-birthday lang kayo at wala hong humahad lang sa inyo na mag-birthday kayo and just enjoy your life na pinagkatiwala ng Panginoon sa inyo na pinupuspos, pinagpapalas sa bawat araw at gayon din sa bawat pagdata ng inyong birthday. Kaya just enjoy life to the fullest with the guidance of our Lord Jesus Christ. Kaya purihin po natin ang ating Panginoong Diyos kung kaya't ay nasa panahon po tayo ng mga pananalangin po natin sa pagkakataon na ito. Yes, from
Brother Franz Nico Kabiko Biray as of 8:48 this morning. Mula dyan sa Kalikid, Cabanatuan City, Nueva Ecija, na ito po ang paabot na prayer request. Prayer request po, Bishop. Friend ko po, Mary Ann Bihilya. Kagagaling po niya sa trangkaso, nabinat po siya, hindi po niya maigalaw ang paa at kamay niya. Hindi po siya makakilos. And kahapon po, nahimatay po siya because of pain sa kamay at paan niya at sana hindi na po itakbo sa ospital. Salamat po, good morning, and God bless po. Yes, Mary Ann Bihilya. Kung ikaw man ay nakikinig ngayon at ikaw din kapatid na Franz Nico Kabiko Biray, ay samahan ninyo ako sa panalangin na ito para po sa ating kapatid na Mary Ann Bihilya. Aming Ama, Diyos na buhay, great healer. Narito po ang kaibigan ng kapatid na Franz Nico Kabiko Biray. Ang kapatid na Mary Ann Bihilya, O Diyos. Na kung saan, Panginoon, ay dumanas siya ng trangkaso. At siya po, Panginoong Diyos, ay nabinat nga. Na kung saan, Panginoong Diyos, ay hindi niya maigalaw ang kanyang paa at kamay. At gayon din na hindi po siya makakilos. At ang masaklap, Panginoong Diyos, ay siya po ay nahimatay. Dahil sa kanyang nararamdaman na pain sa kanyang kamay at paa, Panginoong Diyos. Panginoon, mahabag po kayo sa kapatid na Mary Ann Bihilya. Na inyo pong iparamdam sa kanya, Panginoon, na ikaw ay naririyan. Na ipinapadama na parabang sinasabi mo, Panginoon, na huwag kang mag-alala, Mary Ann. Narito ako at handang umalalay at ipagkaloob ang kagalingan. Yes, Lord, gawin po ninyo sa kapatid na ito na Mary Ann Bihilya. Ang kanyang lubos na kagalingan at recovery, good health and wellness. Upang sa ganon, Panginoong Diyos, sa kanyang pinagdadaanan ay hindi na po siya kailangan na itakbo sa ospital, kundi bagkus ang inyong pagkilos, himala, ay maibsan siya at gumaling, Panginoon. Palakasin mo, palakihin ang pananampalataya, pananalig ng kapatid na Mary Ann Bihilya. At gayon din ang kanyang mga mahal sa buhay. Panginoong Diyos, ito po ang aming panalangin para sa kanya at gayon din po sa mga ibang mga kapatid na kung saan ay dumadaan din sa karamdaman sa kasalukuyan. Tulad po ng kapatid na Jomar Bumanglag mula dyan, San Mateo Isabela. Ang kapatid na Bishop Deogracias Iñiguez Jr. ng Roman Catholic Church at co-chairperson ng Ecumenical Bishops Forum. Reverend Marvin Solayo de Leon mula sa United Methodist Church, Bulacan, Philippine Annual Conference. Sa kanyang operasyon at kagalingan, gayon din ang kapatid na Lily Kagalitan,
Lali Acevedo ng Project 7 Quezon City, Sami Antonio ng John Wesley Methodist Church, Samal Bataan, Ricardo Nuna ng Capitol Methodist Church, Sito Balanga Bataan, gayon din ng kapatid na Ruel Yumol ng Beps Methodist Church, dyan sa Beps Maribeles Bataan. Lahat sila, Panginoong Diyos, ay kailangan po ng kalakasan, kagalingan, at maayos na pangatawan, gayon din pong kapatid na Glais D. Tagalikod, anak ng pastor ng United Methodist Church dyan Santiago City, Isabela, ang kagalingan sa kanyang puso at sa kanilang pangailangang pinansya, at gayon din pong kapatid na Rosalinda Hener de la Peña, at gayon din ng kanyang asawa Apolonio de la Peña, na sila'y mga kaanib ng Holy Faith United Methodist Church. Iba silang kabite sa kanilang kalagayan na karamdaman, Panginoong Diyos. Ikaw po ang siyang umalalay at kagalingan, maging ang kapatid na Lodi Wenceslao ng Bethany Methodist Church, Hermosa, Bataan, na dumadaan sa dialysis, at gayon din ang kapatid na Menagiyam ng Victoria, Tarlac, kapatid na Teresita Delegiin dyan sa Hermosa, Bataan, Panginoong Diyos, kapatid na Eli Barba, uncle ng Governor B, at gayon din ang kabuuan ng Governor B family, ang inyong pag-iingat, kagalingan at kalakasan, pati na ang kanilang pinipre-request na Erlinda Bernal na nasa ICU ng New Era Hospital, ang kagalingan para sa kanya, Panginoong Diyos, inyo pong pairugan. O ang kapatid na Maharlika, na cousin ng kapatid na Minerva de la Cruz, kaanib ng Beps Methodist Church, Maribeles Bataan, na kung kaya't ay siya taga Batangas, na dumaranas din ng brain tumor. Panginoong Diyos, pagpalangin po ninyo at palayain sa kanyang brain tumor, at gayon din, Panginoong Diyos, ang kalusugan, kalakasan, ang kapatid na Florenda Nabua ng Iglesia Medista dyan, San Fabian, Pangasinan, at gayon din po, Panginoong Diyos, ang kapatid na Lilia Borromeo ng Community of Christian Believers Church ng ang Iglesia Medista sa Pilipinas dyan sa Marsat Grande, San Mateo, Isabela, Panginoong Diyos, at gayon din po ang kapatid na Florencio de los Santos, kaanib ng Bagong Barrio United Methodist Church, City of Caloocan, Metro Manila, Panginoon. At ang kapatid na Ferdinand Tirado, na meron pong bone cancer stage 1 dyan sa United States of America. At ang kapatid na Mary Ann Tirado, na nag-undergo ng chemotherapy dyan din sa United States of America. At ang kapatid na Pauline Joy Cachuela Eugenio, kaanib ng mataas na Covenant Methodist Church, General Natividad, Nueva Ecija, at gayon din ang dating presidente ng Harris Memorial College, ang kapatid na Dr. Sinaida Lumba. O Panginoong Diyos, lahat po sila na mga nabanggit na mga pangalan, at gayon din ang mga hindi nabanggit, Panginoon. Ang lubos na kagalingan, kalakasan at recovery, at gayon din ang kanilang mga financial need, ay inyo pong sanang tulungan sila at pagkalooban, O Diyos, sa iba't ibang kaparaanan na mabuti. In the mighty name of Jesus Christ, yan po ang aming panalangin sa inyo. At amen sa ating Panginoong Diyos. Yes, amen sa ating Panginoon. Ang latest updates ng COVID-19 sa araw na ito. Sa Pilipinas, mula sa source na Department of Health, at sa global mula sa Johns Hopkins University and Medicine, ang total cases sa Pilipinas ngayon sa COVID-19 ay umabot na po ng 161,253. At sa buong mundo kasama ang Pilipinas, 21,544,374 na kabuang mga tao.
Kaya tayo po ay magsilapit sa paanan ng ating Panginoon upang ilapit ang kagalingan at kalakasan. Recovery ng lahat ng mga tinamaan ng COVID-19 saan man sila naroroon ng mga ospital, quarantine facilities o bahay. Sa iba't ibang dako ng mundong ito, di ho ba nararapat lamang na ipanalangin po natin sila? Manalangin po tayo ng sabay-sabay. Manalangin po tayo. Yes, Lord Jesus Christ, ito po ang aming panalangin para po sa kagalingan, recovery, good health and wellness ng lahat po ng tinamaan ng COVID-19 saan man sila naroroon. And may you continue also to bless the Philippines as a whole. Alam namin, Panginoong Diyos, na sa araw na ito ay merong panibagong anunsyo. Ang Presidente ng Pilipinas sa anumang magiging kwalifikasyon o estado ng aming lalakbayin mula sa araw na ito. Kung meron bang mga pagbabago, Panginoong Diyos, sa mga quarantine, Panginoon, ay patuloy po na pangunahan mo ang bansang Pilipinas sa pamumuno ng aming Presidente at gayon din ang IATF at ang lahat ng kanyang mga kabinete, the different branches of the government, the legislative, executive, and judiciary, at sa lahat ng mga nanunungkulan, mga empleyado at mga kawani ng mga iba't ibang mga institusyon sa bansang Pilipinas, kasama ng Senate, ang House of Representatives at gayon din po, Panginoong Diyos, ang lahat dyan sa bandang region, sa bawat lalawigan, sa bawat lungsod at bayan at gayon din, Panginoong Diyos, sa bawat barangay at bawat pamilya at bawat mamamayan, Panginoon. Sa lahat ng iba't ibang mga sectors ng society, kasama na, Panginoong Diyos, ang mga churches na pinamumunuan ng mga church workers na kung saan ay sa pakipagtulungan din ng lahat ng mga kaanib at mga lay leaders, Panginoon. May you continue, O Lord, to envelope us into one accord in the fold of your church and in the fold of your righteousness and of your justice and peace and outright solution for this sama-samang taga-Pilipinas laban sa COVID-19, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoong Diyos, na ang mga paggilos at mga health procedures, health protocols, at lahat, Panginoong Diyos, na pagtutulungan ay aming maisagawa, Panginoong Diyos, at sana po, Panginoon, ay wala na pong magiging pasaway. At gayon din, Panginoong Diyos, na wala na pong magiging matigas ang ulo, kundi naroroon ng pagsunod ng tumpak sa mga rules, panuntunan, upang kami, Panginoong Diyos, ay huwag mahawaan at hindi kami mahawa, Panginoon, sa virus na ito. And of course, the forthcoming opening of this school year, bagaman ang mga iba, Panginoong Diyos, ay magsisimula na itong 24, Panginoong Diyos, ay marapatin mo, Panginoon, na itong pag-aaral na ito na-move na October 5, Panginoong Diyos, ay dalangin po namin na ito po ay maging matagumpay sa pangunguna
ng Department of Health at gayon din ng Higher Education at sa lahat po ng nag-exist na mga paaralan at mga pamunuan, mga staff at gayon din mga empleyado at gayon din ng mga teachers, bawat estudyante at bawat mga magulang, Panginoong Diyos, patuloy po na pagpalain at pangunahan sa lahat ng mga preparation, sa mga modules, materials at gayon din ng internet at gayon din, Panginoong Diyos. Lahat ng mga gadgets na gagamitin, Panginoong Diyos, sa virtual learning distance, Panginoon, via online, Panginoong Diyos. Masa kami na ito po ay maging matagumpay at maging sa mga pangailangan pa. And of course, continue to bless the Department of Health, Panginoon. At gayon din po, Panginoong Diyos, ang lahat ng mga iba pang mga frontliners, not only the medical and essential frontliners and spiritual frontliners, kundi maging ang mga uniform personnel, Panginoon, under the Armed Forces of the Philippines at the Philippine National Police. At gayon din lahat po ng mga establishmento mula sa gobyerno at gayon din sa private at gayon din po, Panginoong Diyos. Sa mga religious institutions, missions, and ministries, may continue to bless and use us all mightily, Panginoong Diyos. Para sa ganun, Panginoong Diyos, kami ay nagkakaisa, bayanihan to heal as one and bayanihan to protect as one at gayon din to recover as one at gayon din to help as one. Kaya nga po, Panginoong Diyos, tulungan mo kami at pagpalain sa lahat ng aspeto, maging sa pag-angat ng pangkabuhayan, ekonomiya, negosyo ng buong bansa, Panginoong Diyos, at gayon din ang bawat livelihood ng bawat mamamayan. Not only in the Philippines, but in every nation, Panginoong Diyos, sa buong mundong ito ay ipinapanalangin namin, Panginoon, na lahat kami ay inyo pong pagalingin, na lahat kami, Panginoong Diyos, ay palayain mo sa COVID-19, na lahat kami, Panginoon, ay susubaybayan at pagpapalain sa lahat ng panahon, O Diyos. At dalangin din po namin, Panginoon, sila na naapektuhan nitong mga nangyayaring mga bagyo, Panginoong Diyos, saan man sila naroroon sa Luzon, Visayas, Mindanao, ang inyo pong pagpapalakas loob at pagtulong sa kanila, Panginoong Diyos. At gayon din, Panginoon, at umaasa kami na ikaw po ang siyang umaalalay lagi sa bawat isa. In the mighty name of Jesus Christ, we pray and intercede that amen at amen sa ating Panginoon. Ang total deaths sa araw na ito ay umabot na po ng 2,665 sa Pilipinas. At sa buong mundo ay umabot na po ng 172,798 na kabuuan ng mga namatay na dahil sa COVID-19. Kaya tayo po ay lumapit sa Panginoong Diyos at ipagpanalangin po natin ang lahat po ng mga bereaved families. Yes, tayo po ay manalangin sa pagkakataon na ito. Yes, Lord Jesus Christ, ito pong aming panalangin para po sa lahat ng mga bereaved families, Panginoon, at gayon din po ang pamilya ng Bustamante dyan sa Dinalupihan, Bataan, at gayon din pamilya Niedo doon sa bandang Magsaysay, Occidental, Mindoro, at gayon din ang pamilya ng mga Laos dyan sa Sito Bacoor, Cavite, at gayon din sa lahat pa ng mga bereaved families sa anumang kadahilanan ng kamatayan ng kanilang mga mahal sa buhay, Panginoong Diyos, patuloy po na sila pagpalain at kalingain, Panginoon, sa pagkakataon na ito, including the showering of your blessings sa bawat isa sa kanila. And unto thy hands, O Heavenly Father, we indeed commit all the bodies, spirits, and souls of every person who passed away unto your loving care and protection and reign over them all in your prepared abode, in your heavenly realm. In Jesus' name we pray, amen at amen sa ating Panginoong Diyos. At gayon din po ang updates ng
Total recoveries sa Pilipinas ay umabot na po ng 112,586 na katao ang gumaling na sa COVID-19 sa Pilipinas, whereas in the global data ay umabot na po ng 13,537,082. Kaya hindi ba nararapat lamang na tayo po ay magbunyi at magpasalamat sa ating Panginoong Diyos, and of course we indeed claim and declare that all the people around the globe na tinamaan ng COVID-19 ay sila din po ay makaranas ng ibayong kagalingan mula sa ating Panginoong Diyos. Kaya tayo po ay magsilapit sa ating Panginoon, including all others na nais po natin na ilagak sa Panginoon na pagpapasalamat ng ating pamilya, pagpapasalamat ng ating buhay. Why don't we come into the awesome presence of the Lord Jesus Christ to utter our acknowledgement and our thankfulness, gratitude sa ating Panginoong Diyos sa kanyang kabutihan at dakilang katapatan sa bawat isa sa atin. Kaya tayo po ay manalangin ng pasalamat sa pagkakataon na ito. Manalangin po tayo. Yes, Lord Jesus Christ, thank you very much, Panginoong Diyos, sa inyong pagpapagaling sa lahat po ng tinamaan ng COVID-19 at patuloy, Panginoong Diyos, na sila po ay mabuhay na free sa COVID-19 at malusog ang kanilang pangatawan at hindi na po mag-recur itong virus na ito sa kanila. And may also continue to bless the respective families at umasa kami, Panginoong Diyos, including our personal and family na aming pinagpapasalamat sa inyo, Panginoong Diyos, ay maging katanggap-tanggap at pagpalain mo lahat, Panginoong Diyos. In the mighty name of Jesus Christ, we pray in thanksgiving and dedication at amen sa Panginoon. At ating po palakpakan po lahat ng mga pinagaling ng ating Panginoong Diyos at gayon din po lahat ng mga kinakasangkapan ng Panginoon ng mga hospitals, mga isolation quarantine facilities at gayon din lahat ng mga medical essential frontliners, uniformed personnel na kinakasangkapan at gayon din po lahat po ng mga spiritual prayer warrior frontliners sa mga churches, mga church workers at gayon din ang mga church lay leaders and church members at higit sa lahat walang iba kundi ang ating Panginoon sa Kristo at gayon din ang kapangyarihan at pagkilos ng kanyang banal na Espiritu at purihin natin ang Panginoon. Thank you so much, Lord Jesus Christ. Kaya purihin natin ang Panginoon. And of course, ito po ay napakahalagang bagay na dapat din po natin na isama sa ating panalangin. Sapagkat patuloy ang pagdinig diyan sa Senate of the Philippines at gayon din sa House of Representatives ng Pilipinas. And of course, yung binuon na isang committee, task force committee sa pangunguna ng Department of Justice Secretary, nitong di umano na nangyayaring di umano corruption dyan sa PhilHealth, na kung saan na ito po ay nakapanlulumo na kalagayan ng corruption. At panalangin natin na talaga naman magkaroon ng transparent and accountable and successful na investigation at kung sino man di umano ang mga kasangkot dito sa mga korupsyon sa nangyayari sa PhilHealth ay managot ayon sa itinatadhana ng batas. At alam niyo po mga kababayan at mga ka-ride-on sa ating Panginoon ay tayo po ay mga kaanib ng PhilHealth at
ang nakaimbak na yaman dyan sa PhilHealth ay yan po ay mga pera ng mga taong bayan na kung saan ay nagbibigay ng regular na pagre-remit. At umasa tayo na malilinis at maayos ang PhilHealth sa anumang corruption at gain din sa iba pang mga kagawaran. At umasa tayo na malinis ito lalo na sa panahon ng nitong mga nangyayaring quarantine at global pandemic. Kaya isama po natin sa panalangin na iyan. Kaya, and of course, sama din natin yung usapin ng pangkapayapaan at gayon din ng pangkatarungan at gayon din yung usapin ng mga nangyayaring mga krimen at gayon din po ang usapin na kung saan ay yung mga illegal na droga. Sama din natin sa panalangin iyan. At tayo po ay manalangin ng sabay-sabay sa banal na presensya ng ating Panginoong Diyos. Yes, Lord Jesus Christ, ito po ang aming panalangin para sa bansang ito, Panginoong Diyos, ukol sa mga nabanggit sa aming ipinanalangin sa iyo, Panginoon. Mangyari po ang iyong kalooban at umasa kami, Panginoong Diyos, maging maayos lahat para po sa pagmamahal sa bayan, sa bansa, at gayon din sa bawat mamayan, Panginoon. In the mighty name of Jesus Christ, we pray and intercede. Amen at amen sa ating Panginoon. And of course, if you have your personal and family prayer requests at this point in time, why don't we come to the awesome presence of the Lord Jesus Christ to utter these personal and family prayer requests? It's between you and God, vis-a-vis. At talos ng Panginoon at manalangin po tayo sa Kanya. Yes, Lord Jesus Christ, maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikinig sa bawat dasal namin, O Diyos, sa inyo. Kami po, Panginoon, ay handang makapaghintay sa tamang panahon na inyong pagtugon at naaayon sa inyong kalooban. Patuloy na pagpalain mo, O Diyos, lahat po ng pamilya at bawat isa. In Jesus' name we pray. Amen at amen sa ating Panginoong Diyos. Yes, amen sa ating Panginoon. At ang Ride On Ministry ay patuloy po na nagpapaabot ng pangungumusta sa bawat isa sa inyo. Kumusta bang kalagayan niyo dyan sa inyong kinaroroonan? Kayo ba'y nasa maayos na kalagayan at kayo ho ba ay natutugunan sa inyong mga pangailangan sa bawat araw? Kumusta ng kalusugan ninyo at kumusta na ang inyong mga pinagkakabalaan dyan? Kaya ang Ride On Ministry ay patuloy po na nagpapasalamat sa ating pong patuloy na pakikibahagi sa bawat episode ng Ride On Ministry. At lalo na po itong episode 141. Yes, purihin natin ang ating Panginoon sa inyong mga pag-like, sa inyong pag-comment, sa inyong pag-follow sa ating page at gayon din sa inyong pag-share sa bawat episode ng Ride On Ministry. Thank you very much. At ngayon po ay ating pong tugay-gayan ng mga kapatid na kung saan ay nagkaroon po ng pagkakataon na sila po ay makapag-type ng kanilang mga comment. Yes. At ang mga comment yan ay nakapagpapalakas po at nakapag-encourage sa bawat isa sa atin. Yes. Kasama natin ngayon. Yan na ba?
Ang kapatid na Carmelita Capuli, yes, kumusta na nga kapatid na Carmelita dyan sa BEPS sa Maribeles, Bataan, membro ng BEPS Methodist Church, yes, kumusta ng buong pamilya mo at pakaingat kayo dyan. Ang kanyang comment is watching, God bless everyone, have a blessed Monday, yes, God bless Capuli family, at God bless ang kabuuan ng Maribeles, Bataan, yes, mula sa ating kapatid na Lina Bumanglag, kumusta ka na kapatid na Lina Bumanglag from Barangay Bilalos, San Mateo, Isabela, pero siya nagtatrabaho dyan sa bandang Macau. Kamusta ang buhay mo, kapatid na Lina? Kamusta ang iyong asawa na nasa ospital? Siya ba ay lumabas na? At kamusta ang trabaho mo dyan sa Macau? At pakiingat ka at patuloy na pagpalain ng ating Panginoong Diyos. At regards and shout out to all OFWs dyan sa bandang Macau. At God bless Bumanglag family, and of course, God bless ang Macau at gayon din ng lahat ng mga bansa beyond the Philippines. Ang kanyang comment is watching. Yes, thank you very much. God bless. At mula sa ating kapatid na top fan, kapatid na Muray Pascua. Kumusta ka na kapatid na Muray Pascua from San Manuel, Isabela? Kumusta ang buhay dyan sa Isabela? Dyan ba ay maulan, makulimlim at patuloy na pagpalayan kayo, Pascua family, of course, your farm na pinagkakabalan dyan at gayon din God bless San Manuel, Isabela. Ang kanyang comment ay good morning, Bishop. Yes, thank you. Gayon din po sa inyo. Have a nice day, family and everyone. Yes, thank you. Lord, give me courage to do whatever needs to be done. In Jesus' name, amen. Yes, amen at amen sa Panginoon. Good health, Bishop, and more power to and more. Yes, power to your very interesting ride on the ministry. Yes, thank you very much at to God be the glory at patuloy po ay napagpalain ng Panginoon. Yes, mula sa ating kapatid na Leonie Bautista Articulo. Kumusta kayo kapatid na Leonie? A member of Diparo United Methodist Church dyan sa Barangay Diparo ng City of Caloocan, Metro Manila. Kumusta ang buong pamilya mo at God bless Bautista Articulo family at gayon din pakaingat kayo dyan at God bless City of Caloocan at gayon din sa church dyan. Ang kanyang comment ay bless sa Monday morning po, Bishop. Yes, Bishop Yutangonan. Yes, thank you very much. Gayon din po sa inyo. God bless po. Yes, God bless din. Amen sa ating Panginoong Diyos at gayon din mula sa ating kapatid na Agustin is watching. Yes, a member of Capital Methodist Church dyan sa Sito Balanga, Bataan. Kumusta ang buhay, kapatid na Al? Kumusta ang buong pamilya mo? At please extend my regards to all of you at God bless Agustin family. And of course, your daily work dyan at God bless Capital Methodist Church and God bless Sito Balanga, Bataan. At ang kanyang added comment ay good morning po, Bishop. Good health po. Yes, thank you very much. Gayon din po sa inyo. At mula sa ating kapatid na Rosalinda Hiner. Kumusta kapatid na Rosalinda Hiner? Kumusta ang asawa mo at kumusta ang mga pamilya mo? Yeah, sila po ay membro ng Holy Faith United Methodist Church diyan sa Barangay Iba ng Silang, Cavite is watching. Yes, thank you very much. At added comment, good morning po, Bishop Litangonan. To ride on the ministry and family po. Blessed Monday to anyone po. Blessed Monday po to anyone. Amen, amen, and amen po. Yes, thank you very much. At purihin ng Panginoon. God bless and our family. God bless Silang, Cavite. Yes. Mula sa ating kapatid na Betty Jane na Usalia Bersosa. Kumusta ka na kapatid na Betty Jane? Diyan sa Ilagan City, Isabela. Kumusta bang kalagayan dyan? Diyan ba'y makulimlim, maulan? At ano bang sitwasyon dyan? At please extend my regards to your family. God bless Usalia Bersosa family at God bless Ilagan City, Isabela. Kanyang comment ay maganda at mabiyayang buhay sa iyo, Bishop Lito, Ate Jean, at sa mga ka-ride on. Bishop, favor please ang patuloy na panalangin para kay Ron Vargas. Namabaga ang mata, nagpadoktor na pero ganun pa rin at ang kalakasan ng kanyang katawan. Maraming salamat Bishop sa ministeryo mo. To God be the glory. Amen at amen. Yes, thank you very much. At to God be the glory. At tayo po ay sumandaling manalangin sa pagkakataon na ito.
Aming Ama at aming Diyos, narito po ang prayer request ng kapatid na Betty Jane para po kay Ron Vargas. Dalos niyo, O Diyos, ang kalagayan ng kapatid na ito. Ang pagmamahal at malasakit ng kanyang mahal sa buhay, Panginoong Diyos. At iningi, Panginoon, ang inyo pong kagalingan sa kanyang mata, Panginoong Diyos. Siyempre, ang buong kalusugan ng kanyang pangatawan ay marapatin niyo, Panginoon. Tumasa kami, Panginoong Diyos, na ang kapatid na Rona Vargas ay patuloy na makaranas ng inyong biyaya, ng pagpapagaling at pagkakaloob ng biyaya ng kalusugan, Panginoong Diyos, at maging sa lahat ng kanyang pangailangan at gayon din po sa kanyang buong pamilya. In the mighty name of Jesus Christ, we pray and intercede. Amen at amen sa Panginoon. Yes, please extend my regards to Ron Vargas and his family. At gayon din, kung sumasakit ang kanyang mata, hindi niya po kakalikutin yung mata niya. Ano po? At pakiingatan natin ang ating mga mata. Yes. At gayon din po mula sa ating top fan, kapatid na Ray Kirol. Yes, kumusta kapatid na Ray Kirol? Kumusta ang pamilya mo dyan sa barangay Magsaysay ng Bayumbong, Nueva Vizcaya? Yes, a member of the United Methodist Church. Ang kanyang comment ay makiride on kami, Bishop. Well, pwede. Always, all the time, daily, you can ride on ministry with Jesus. Yes, and His words. And with the sound of praise, worship, and prayer. Kaya, please extend my regards to your family at pakaingat kayo. God bless Bayumbong, Nueva Vizcaya. At gayon din mula sa ating kapatid na Edgar Pascual. Yes, from San Juan de Isabela. Kumusta na kapatid na Edgar? Kumusta ang buhay mo? Kumusta ang farm mo dyan? Malapit na ba ang anihan dyan sa inyong farm? At ingat po kayo, Pascual family. At gayon din ng buong San Manuel Isabela. At ang kanyang comment, good morning po, Bishop. Good morning po, family and viewers. Seek God's presence each morning, yes, before your energy and attention is pulled by all the tasks you have ahead. Blessed day, Bishop, and to your ministry. Yes, thank you very much. Good morning, Dean, and thank you very much for that wonderful and challenging comment. Yes. At gayon din mula sa ating kapatid na Aw Agustin added comment, amen, yes, a million and quadrillion and quintillion, amen to the Lord Jesus Christ, yes, God bless Sister Aw. At gayon din mula sa ating kapatid na Minerva de la Cruz. Kumusta kapatid na Minerva de la Cruz? Kumusta ang buhay? At kumusta na ang kalagayan nyo, ang buong pamilya, at kumusta na si Maharlika dyan sa Batangas? At kumusta na ang kalagayan nyo dyan sa Batangas? Sila po ay member dyan sa Beth's Methodist Church dyan sa Maribeles, Batan. Pero sila ay nasa Batangas dyan. At God bless De La Cruz family at gayon din. At God bless ang kabuuan ng Batangas. Yes, salamat po sa inyong comment na napakalaking puso na kulay pula at bit-bit ng ating kapatid na Minerva. Yes, thank you very much. Ibig sabihin noon ay magmahalan po tayo sa isa't isa at taglay natin ang pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. Yung pag-ibig natin na bumubulusok na ganon para po sa bawat isa, lalo na sa ating Panginoon. Yes, thank you very much. At gayon din mula sa ating kapatid na Rosalinda Hiner, added comment, amen and amen sa ating Panginoon, amen. Yes, amen sa ating Panginoon. God bless Rosalinda. At gayon din mula sa ating kapatid na Aw Agustin, ang kanyang added comment ay happy, healthy birthday to all celebrators. Yes, amen sa mga palakpakan po natin lahat po ng mga birthday celebrators. Yes, amen sa ating Panginoon. At gayon din po muna sa ating kapatid na Deaconess Merlin Sebastian, yes, the National Program Director of ang Iglesia Methodist sa Pilipinas, Kalinga. At gayon din ang worker natin dyan sa Mega Church, dyan sa Cabanatuan City, Nueva Ecija. Kumusta ng buhay, Deaconess Merlin? Kumusta ng buong pamilya mo at kumusta ng kalagayan nyo dyan sa kung saan kayo pinalockdown dyan sa San Fernando City? At
Pagpalain ng Diyos ang buong Sebastian family and course, your ministry at gayon din ang church natin dyan sa Cabanatuan City at gayon din ang lugar ninyo na namimiss na ninyo doon sa bungabong Nueva Ecija. Yes, ang kanyang comment, good morning po Bishop and Tita Jean. Yes, good morning din. Thank you very much. God bless. Ride on Ministry. Thank you very much. Mabuhay. Yes. Mabuhay. Yes. Amen sa Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Sabihin natin na mabuhay tayong lahat. Yes. Amen at amen sa ating Panginoon. At gayon din mula sa ating kapatid na friends, Nico Cabico Biray mula a member of Kalikid Methodist Church dyan sa Barangay Kalikid ng City of Cabanatuan na Nueva Ecija. Yes, kumusta kapatid na friends at kumusta na yung request kanina na ipinanalangin natin kanina kapatid na Mariana Bihilya. Ano bang sitwasyon niya ngayon? At ganyan ang buong pamilya mo at God bless Cabico Biray family and please extend my regards to Oliver Jan at God bless Kalikid ang ating church at gayon din ang City of Cabanatuan Nueva Ecija. Ang kanyang comment ay Amen, God bless po. Yes, Amen at God bless din. At gayon din mula sa ating kapatid na Lali Sare Asibedo. Kumusta kapatid na Lali? Miss ka na namin dyan sa Project 7 Quezon City. Kumusta ng kalagayan ng kalusugan mo? Ikaw ba'y malakas na recovered na sa iyong kalagayan? At please extend my regards to Oliver Jan sa Project 7. At God bless Asibedo family at gayon din sa mga pinagkakabalayan dyan at gayon din sa iyong academic ministry sa paaralan at gayon din ay God bless Project 7 Quezon City at ang kanyang comment ay God bless po, thank you very much, gayon din sa iyo. At gayon din mula sa ating kapatid na Brother Ernel. Yes, Brother Ernel from the United States of America, every step, every nation. Kumusta ng buhay dyan, Brother Ernel? Kumusta ng ministry mo sa paaralan? At kumusta ng kalagayan dyan sa United States of America? Pakingat kayo dyan at God bless your family. At shout out to all Filipinos dyan. Ang kanyang comment ay good evening Bishop, God bless you. And Ate Jean, yes, thank you very much. At good morning din at God bless you all dyan. God bless United States of America. At gayon din mula sa ating Gobernador B, member of Pansol Methodist Church dyan sa bandang Pansol Diliman, Quezon City. Yes, kumusta ka na at iyong pamilya? At pagpalain lagi ang Panginoon ng iyong pamilya at gayon din ang mga pinagkakabalan niyo dyan at gayon din good health para sa lahat sa inyo at gayon din kumusta ang ating church yan. At please extend my regards to Pastor Teddy Carlit, ang kanyang pamilya dyan sa Pansol Methodist Church at pakaingat kayo at God bless Quezon City. Ang kanyang comment ay Amen, God bless us all. Yes, thank you very much. God bless you too. At gayon din po mula sa ating kapatid na Governor B added comment. Yes, salamat sa patuloy na dalangin po kay Linda Bernal. Yes, wag niyo lalampasan. Yes, purihin natin ang ating Panginoon at please extend my regards to kapatid na Linda Bernal. Yes, purihin natin ang Panginoon at gayon din po mula sa ating kapatid na Lay Minister Regan Romelo. Yes, kumusta kapatid na Regan Romelo? Kumusta ng buhay dyan sa bandang Santa Barbara, Iloilo City, Iloilo Province ng Visayas? Kumusta ng ating church dyan, Lord of the Nation Methodist Church sa pangunguna ng Reverend Ken Hagolino? At please extend my regards to your family at gayon din sa pamilya niya at gayon din sa buong membro dyan at God bless Romelo family at God bless sa lahat ng mga members and family dyan sa ating church. God bless Santa Barbara, Iloilo City, Iloilo at gayon din nakabuan ng Visayas at nakabuan ng Mindanao at Luzon. Yes, is watching. Thank you very much. At gayon din po mula sa ating kapatid na Marivic Dagyo. Yes, kumusta ka na kapatid na Marivic? Yes, kumusta ng buhay dyan sa bandang Cyprus? Kumusta na mga kababayan natin dyan? Kumusta nang gawain mo dyan sa Cyprus? At pakaingat ka at manatiling malusog ang iyong pangatawan at God bless din ang iyong pamilya doon sa bandang San Mateo Isabela. Kaya shout out all of you dyan. God bless Cyprus.
At God bless lahat ng mga OFWs. At palakpakan naman natin lahat po ng mga overseas Filipino workers around the globe. Kaya pakaingat kayo at patuloy pagpalain ng Panginoon inyong mga pamilya at inyong mga trabaho. Yes. Amen sa Panginoon. God bless Sister Marivic. At gayon din po mula sa ating kapatid na Governor B. Added comment, Amen. God bless you, Bishop, and your family. Thank you very much. Yes, God bless you too. At gayon din mula sa ating kapatid na Reverend Abet Belyesa Endon. Yes, kumusta ng buhay dyan sa bandang Hala-Hala Rizal? Ang ating administrative pastor ng God's Heart Mission Methodist Church dyan sa Hala-Hala Rizal. Kumusta ng buong pamilya mo at kumusta ang ministry dyan at kumusta ang mga members dyan at kumusta ang buong kalagayan ng Hala-Hala, kumusta ang COVID-19 updates dyan at kumusta rin ang iyong business. Yes. At ang kanyang comment ay good morning and blessed Monday BLCT and family. Yes, thank you very much. At God bless Endon family at God bless ang ating church dyan. God bless Hala-Hala Rizal. Yes. At mula sa ating kapatid na Governor B, ang kanyang added comment that napakalaking thumb. Yes. Purihin natin ang Panginoon. Ganon natin lahat ang ating mga kamay. Yes. Purihin natin ang Panginoong Diyos. Amen sa ating Panginoon. Meron tayong green thumb, pero yan ay yellow thumb. Yes. At ganyan mula sa ating kapatid na Augustine, added comment, praise God in your ride on ministry, Bishop. Yes, praise the Lord. To God be the glory. Hallelujah. God bless Sister Al. At ganyan mula sa ating kapatid na Manuel Terrado. Kumusta na kapatid na Manuel Terrado? Kumusta ng buong pamilya dyan? At gayon din ng kalagayan nyo dyan sa United States of America. Pakiingat kayo at God bless Terrado family. And of course, patuloy natin ang pinapanalangin ng kapatid na Ferdinand Terrado at gayon din ang isa pa, si Mary Ann Terrado, dyan din sa United States of America. Please extend my regards to all of you dyan at purihin natin ang Panginoon ng kanyang comment at God bless you and your ride on ministry. Yes, thank you very much at God bless din sa inyo lahat dyan. At gayon din po mula sa ating kapatid na Deaconess Ruth Tumicos. Yes, kumusta na kapatid na Ruth Tumicos, Deaconess of the United Methodist Church dyan sa bandang Cagayan de Oro City, Misamis Oriental ng Mindanao. Yes. Kumusta ng buhay dyan at kumusta na ang weather dyan at kumusta na ang ministry. At nakita ko yung mga uploaded dyan sa Facebook mo, yung nasa loob ka ng church at nakamas. At praise the Lord at ino-observe yung health protocols na social distancing at pagsuot ng mask. At gayon din yung face shield. At God bless Tumicos family and of course your ministry at gayon din ang ating church dyan, the United Methodist Church. At God bless Cagayan de Oro City at gayon din at God bless ang North and South Misamis at ang kabuuan ng Mindanao. Ang kanyang comment ay magandang umaga po at salamat sa inyo Bishop Liutangonan and to everyone. Yes, ganun din po sa inyo. Welcome, God bless you mightily. Yes, thank you. At again din ang added comment from Brother Manuel Tirado. Please continue praying for my brother Ferdinand and to my niece Mary Ann Tirado Dominguez. Yes, purihin natin ang Panginoon at we continue to reiterate our prayer for complete healing and recovery, good health and wellness for Brother Ferdinand Tirado and of course to Brother Mary Ann Terrado Dominguez at purihin natin ang ating Panginoong Diyos. In the mighty name of Jesus Christ, we pray and intercede at palayain mo sila Panginoon sa kanilang pinagdadaanan. Yes. At gayon din, please extend my regards to Brother Ferdinand and Sister Mary Ann. Yes. At added comment from Deaconess Ruth Tumicos, in everything give thanks. Yes, purihin ang Panginoon. Done by my 14 days quarantine last Friday with a very good rapid test result. Palakpakan naman natin. Glory to God at purihin natin ang ating Panginoon at naging maganda ang rapid result mo, kapatid na Deaconess Ruth Tumicos. Thanks for your prayers. I'm here now in my new assignment in Magoong United Methodist Church, Linamon, Lanao del Norte,
Yes, Lanao del Norte, Misamis Oriental, Mindanao. Yes, purihin natin ang Panginoon at please extend my regards to your assignment at please extend also my regards to my kamag-anak dyan. Ano pa? Yung provincial administrator. Hindi ko alam kung siya pa rin ang provincial administrator dyan sa Kapitolyo ng probinsya ng Lanao del Norte ng Mindanao. At yan po ay napuntahan ko na dyan. At purihin natin ang Panginoon. At God bless and may the Lord continue to provide you enough good health and blessings for you to continue your ministry dyan sa destino mo. At gayon din, added comment from Sister Betty Jane Usalia Bersosa, Bishop, si Rona ay nanonood po sa inyo at nagpapasalamat po siya sa inyo. Aliwalas po ang panahon dito, maaliwalas ang panahon dito. Maraming salamat po. Yes, palapakan naman natin ang kapatid na Rona Vargas. Yes, purihin ang Panginoon at okay, at praise the Lord at patuloy kang pagalingin ng ating Panginoon. Yes, thank you very much sa lahat po ng mga nag-comment at gayon din sa mga magko-comment after this live streaming. At hindi matapos ang ating Ride-On Ministry without acknowledging ang mga kapatid natin na nagbahagi sa episode 141 ng Ride-On Ministry sa araw na ito. Katulad po ng kapatid na Lay Minister Leonora Dato ng Capitol Methodist Church diyan sa Sir Balanga. God bless Dato family. At gayon din ang kapatid na Rowena Santiago ng Dampalit United Methodist Church diyan sa Dampalit, Sito Malabon, Metro Manila. God bless Santiago family. At gayon din ang kapatid na Corazon Navarro diyan sa Capitol Methodist Church ng Sito Balanga. God bless Navarro family. At gayon din ang kapatid na DSE Reverend Timoteo Tim Palmihar ng First Maligaya Methodist Church. At gayon din ang kanyang panunungkulan bilang District Supervising Elder ng Metropolitan District ng Metropolitan Calabarzon Methodist Conference. God bless Palmihar family and your leadership to the constituents of leadership. At gayon din ang mula sa ating kapatid na Lorma Pantanosa dyan sa Calib Methodist Church ng Sitong Cabanatuan Nueva Ecija. God bless Pantanosa family. At gayon din ang kapatid na Tita Liwayway Apan Madukdok ng Yes, the Zion Methodist Church dyan sa Barangay Concepcion ng General Tinio, Nueva Ecija. God bless Madukdok family and of course kay kapatid na Reverend May Rose Rodriguez at Tandayo, Assistant Pastor ng Kakarong Methodist Church dyan sa Kakarong Pandi, Bulacan. At sila nakatira dyan sa San Jose del Monte City, Bulacan. At God bless Rodriguez and the family. At gayon kapatid na Ome Enyang Torres Cruz, a member of Bethel Methodist Church dyan sa bandang magsaysay ng Dilupihan, Bataan. Yes, God bless Torres Cruz sa family. At gayon din po ang kapatid na Maring Jocelyn Layog Buluran. Yes, a member of Malabon North United Methodist Church yan sa City of Malabon, Metro Manila. Yes, God bless Buluran family. At gayon din mula sa ating kapatid na Pastor Jerry Gabiana ng Living Hope Methodist Church dyan sa Olongapo City, Zambales. God bless Gabiana family and of course your ministry. At gayon din ng dating DSC Reverend Diego Genove Romano dyan sa Iglesia Methodist sa Pilipinas, dyan po sa bandang Aurora Province. Yes, God bless Romano family. At ganyan yung ministry. At ganyan din ang kapatid na Ninong Tito Salvo Simon. Nasaan siya? Somewhere in Ohio, United States of America. God bless Ninong at God bless Simon family and of course all your daughters dyan at mga manugang at mga apo. At alam niyo po ang kapatid na itong edad nito, si Ninong at Salvo Simon ay may higit na 98 o 98 99? yata o 99 years old na si Tito. Pero malakas pa ito at hindi pa nagsasalamin ito at nakakabasa pa ng mga biblical verses. Kaya palapakan naman natin ang Panginoon itong senior citizen 99 ang edad pero nakakabasa pa, hindi gumagamit ng salamin. Yes. At gayon din po ang kapatid na Ruben Alano. Yes, Ruben Alano Jr. ang kapatid ng ating tita
Mildred Perez, yes. At mula dyan sa membro ng San Mayor United Methodist Church, dyan sa Road 6 ba o 7, dyan sa Seat of Caloocan, Metro Manila. Yes, God bless Alano family at gayon din ang mga Perez family at shout out kay Tita Mildred Perez at gayon din kay Dr. Carlito Perez at maraming salamat sa inyong pagpapagamit sa office dyan sa bandang Valerie Street, corner West Avenue, Quezon City, Metro Manila. Diyan sa bandang 4th floor, yes, para sa opisina ng Iglesia Methodist sa Pilipinas. Palakpakan naman natin ang Perez family at may the Lord continue to bless you. At gayon din po mula sa ating kapatid na Ernestina Manusig Cabico, yes, a member ng Iglesia Methodist sa Pilipinas diyan sa bandang Bungabong Nueva Ecija, yes, God bless sa Cabico family at gayon din sa lahat pa ng mga magigibahagi at purihin natin ang Panginoon. Thank you very much. At gayon din po ang kapatid na Joy de la Cruz is watching. Yes, mula dyan sa Bethany Methodist Church, Hermosa, Bataan. Kumusta ka na kapatid na Joy? Kumusta na ang enrollment dyan sa ating Bethany Christian Learning Center? At kumusta ng kalagayan dyan? Kumusta ng pamilya niyo? And may the Lord continue to bless De La Cruz family at gayon din sa lugar niyo at gayon din sa inyong sa ating eskwelahan dyan at church. Yes, purihin natin ang ating Panginoong Diyos at muli natin palakpakan ang ating Panginoon sa napakagandang umagang ito at batiin naman natin ang ating mga kasama dyan. Sabihin natin na sa kanila na peace be with you, yes. At gayon din sabihin natin sa kanila, oh, I love you with the love of the Lord. At gayon din ang ating pambansang pagbati. Taas natin ang ating kanang kamay. At ilagay natin sa ating kaliwang dibdib, yes, tapat ng ating puso. At tingnan natin ng eye to eye, face to face ang ating mga binabati dyan at tayo panandili ang yumako at pagkatapos tignan natin muli siya na mayroon pong kasamang napakatamis at napakasarap ng ngiti. Yes, purihin natin ang Panginoon at gayon din added comment from Sister Nietzsche Beaton from Bahrain. Happy blessed Monday to everyone. My ride on ministry and good morning Bishop. Thanks God unto the Lord. Amen and amen. Yes, amen sa ating Panginoon. At thank you. At gayon din sa iyo. At purihin natin ang ating Panginoong Diyos. At gayon din po ay nakasama din natin ang kapatid na Reverend Bonifacio Gansit. Yes, dyan sa bandang Ciudad Adelina Village sa Methodist Church dyan sa bandang Trece Martires City ng Cavite. At gayon din ang ating mission worker dyan sa Munwaka Village ng Parañaque City, Metro Manila. God bless sa Gansit family and of course your ministry. Kaya purihin natin ang ating Panginoong Diyos. At ang Ride On Ministry ay muli ay nagpapaabot ng pasalamat sa bawat isa sa atin at pansamantalang nagpapaalam sa bawat isa mula sa ating episode 141 patungo sa episode 142 tomorrow at magkita-kita tayo muli sa ating Ride On Ministry. Pakaingat kayo dyan and please we all observe the health protocols. Ano po, sa araw-araw at lalo na po kapag tayo po ay lumalabas ay magsuot tayo ng face mask at gayon din ang ating face shield ngayon at gayon din ay observe natin yung social distancing at kung maaari ay 2 meters away, yes. Kaya purihin natin ang Panginoon at paghugas ng ating mga kamay sa pangit ng alkohol o kaya tubig at gamit din ng ang sabon at yan po ay ating pong gagawin at purihin natin ang Panginoon. And of course, ang importante ay tayo po ay nagpapanalangin, nagpapalakasan po sa bawat isa. Kaya ibalik natin ang lahat ng papuri sa ating Panginoong Diyos. And now receive the blessing of God the Father in heaven, the love and salvation of Jesus Christ, and of course the continuous indwelling and power of the Holy Spirit be with you and be with us all now and forevermore. Amen at amen sa ating Panginoong Diyos. Yes, amen sa ating Panginoon at may enjoy natin ang buong araw na ito at
And of course, you enjoy your prepared delicacy, sumptuous food for your lungs at maging matagumpay ang buong maghapon na ating pong paggawa dyan sa ating mga bahay o saan man tayo naroon. Kaya, bye-bye sa ating lahat at purihin po natin ang ating Panginoong Diyos.